Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Kandyat sa Nasinto, paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Maimimis si agaw na Miyerkules Pangasinan Dagupan. Wadyalaso Saray Balitan Matwa. SBM say kabusol na saray MBTF managbalitay tila tan fake news. SBM Saray Balitan Matwa. Ya ipasabi na say lawas yun karo kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Kanta by tayo technical side. Ang kapay arom nag si Mr. E&D Engineer Nixon Dakal. Petsa 3 la tatong tanagagig at sa bulan na Hunyo, Miyerkules la. Maplos so ikukurang na agaw at tatong tanagagig. Nagunuyan next week urong la. Taong kapula so eskwela urong nasa Ugugaw June 8. At pulasmat yung mamapasya iray mamaistrad na duruman eskwelaan pampublikon eskwelaan at doon tanlan pamaparakap da panlilinis da at saray classrooms da tapyan jaruntan jad iyo isabi na say agaw mismo na urong nasa Ugugaw malinis, masimsimpit, marakarakap ya sabian nasa Ugugaw yung unurong. Kanyan no ken, walay time yung atatong tanagagik at tiba nyo pa, iraratay mamaestra yun dito na diskwilaan. Nagkalalo la iraramay 4Ps, are barangay officials. Oh, it's your time to shine. It's your time to shine. Mampasikat kayo natan. Dani ya single election. Kaya mampanangdang kahit sa eskwilaan ta tulong kayo yaman linis di manapigar dita no anto rin pagyapigaran at loob na eskwilaan. Pero magano laanti paray balita ni ed sayan kabwasa na tatang tanagagik tani pinatalsik na sa kamera si Barsaga. Pinatalsik na nitong Martes ng gabi sa roster ng mga miyembro ng kamera si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga dahil sa mga pinopost nito sa social media laban sa institusyon ng gobyerno at mga kilalang personalidad, kabilang na ang mga kapwa nito mambabatas. Siguro sa kwandara may bimubuto ya kontrad si kato. Sa wakas, kwandalagi makakapagpahinga na kami kwandalagi
Nanisay kwanto may sakya congressman nan salita, masikan mo ala. Pasensya na Kiko, kwanto pusang ina mo, kwanto. Mambabatas na mga yan. Sa butong 265 pabor, 14 na tutol at 8 abstain, ganap na pong napatalsik bilang miyembro ng Kamara si Barsaga dahilan sa umano'y disorderly behavior nito, misconduct na hindi akma bilang mambabatas. Ano kayang akmang dapat na conduct ng mga mambabatas? Yung mahumila ng malita? Si Katutay tupo datatan talaga. Ano kaya magandang kandak? Yung humila siguro ng maleta, kwanda. Ang pagpapatalsik kay Barsaga ay kasunod naman ng Committee Report number 298 na inintroduce ni House Committee on Ethics Chairman Representative Jonathan Clement o JC Abalos kaugnay ng disorderly behavior at conduct unbecoming a member of the House of Representatives. Ang gapoy sakay at sikaraya may ang gapoy oring tudlo pamat anto kwanda conduct unbecoming supa kasi at sararaya yung miyembro na House of Representatives sa malinlinis ang gapoy conduct unbecoming at sikara nagkalalo la kwanda at saramay anguyor na maleta. Conduct unbecoming a member of the House of Representatives sa panibagong ethics complaint na inihain naman ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Kakulkulton talaga yan to. Ito na ang ikatlong pagkakataon na pinatawan ng kaparusahan ng Kamara si Barsaga matapos una na itong masuspinde ng 60 araw mula Disyembre 1 ng 2025 sa kasong disorderly behavior at misconduct. Nakabalik si Barsaga noong Enero 30 ng taong 2026 na po, pero muling nasuspindi ng karagdagang 60 days noong Pebrero 4 ng 2026 dahil sa patuloy na pagpupost ng mga malisyoso at mapanirang mga pahayag na nakakasira na sa imahe ng Kamara. Pero bilibak at sayan ugaw. At may ang ibagat si kato na pusang ina mo kwanto sa ikwanto at nasaktan ka ba? Ikaw ba'y kabyangan kasama doon sa mga malitagang kwanto? Arraignment ni Estrada Bunuan ni Pinagpaliban po ng Sandigang Bayan 2nd Division ang pre-trial at arraignment sa kasong graft na kinakaharap ni Senador Jingo Estrada at dating DPW at Secretary Manuel Bunuan na may kinalaman sa flood control mess. Ito ay makarang magpasya ang graft court na resolbahin muna ang mga nakabinbing mosyon ng magkabilang panig bago ituloy ang pagdinig sa naturang kaso. Una nang naghain si Estrada ng omnibus motion na humihiling na basura ang kaso at magsagawa ng panibagong investigasyon hinggil sa aligasyong nagkaroon ng kickback sa flood control projects ng gobyerno. Naghain naman ang kampo ni Bunuan ng motion na nakabatay sa kanyang kalagayang pangkalusugan matapos tumaas ang blood pressure. Oh, by the way, doon po sa mga may problema sa blood pressure, kung kailangan nyo po ng gamot, simvastatin, losartan, Anthony Ramay Wadyan Tambal, pwede po kayong kumuha dito. Libre po yan na pamimigay ng Radyo Pangasinan, courtesy of our kapaborito Early in the Morning. And soon, baka pwede na rin tayo magpamigay ng mga reading glasses, ha? Abangan lang po ninyo yan. Si Estrada inakusang tumanggap ng mahigit 573 milyong pesong kickback kaugnay ng mga proyekto sa flood control, samantalang si Bunuan ay dinawit sa kaso dahil umano sa pag-aproba at pagpapalabas ng pundo kapalit ng tinatawag na commitment fees.
Muling itinagda ng Sandigang Bayan ang arraignment at pretrial sa kaso sa Huwebes ng hapon sa June 4. June 4. Bukas po yan. Magsisimula naman yung Blue Ribbon Committee hearing, subcommittee hearing ni Senador Marcoleta. Pero ito, sa Senado, may naghahamon na kay Senate President Alan Peter Cayetano na mag-resign. Ayon sa mga hinamon ng minority bloc ng Senado sa Senate President Alan Peter Cayetano na magbitiw sa pwesto matapos ang 2 araw na walang ganap na sesyon sa Senado. Sa statement ng minorya na binasa ni Senador Erwin Tulfo, sinabi nito na ang hindi pagsipot ng majority senators ay isang malinaw na pag-aabandona ng kanilang tungkulin at pagbaliwala sa rules ng Senado. Sinabi ni Tulfo na hindi maaring itigil ng Senado ang kanilang trabaho dahil lamang sa ayaw ng kanilang leader na magtrabaho at gampanan ang kanyang tungkulin. Pero walay reaksyon ditan at atang tanagagi. Walay abasa kaya reaksyon ditan at atang tanagagi kaya post that social media. Ninya isukanda. They demand Cayetano resign for being absent. But they walk out first on May 26. When they do it, it's defending democracy. When we do it, kung dabalat na sa majority, it's dereliction of duty. You cannot have it both ways. Yato matatatang tanagagi ka. Tayo magunigon sulik na nasare walad minorya at Senado. Kaya rin lanti aga sinmipot, iray walad mayorya. Ay agi, manburil deal. Susangida. Lalo lay Erwin Tulfo. Hinamon to'y Senate President Alan Peter Cayetano. Yan na pagman panang natan at sign agot Senado na talagang sikatot masibag kwanto. Kasi otherwise kwanto, siya ay duwag. Siya ay duwag and told Cayetano to resign from his post as Senate President. Balat say kwantumat ng Senate President Alan Cayetano relax. So awawi to sa may vlog to. Aliwan singa sari kalaban da tensyonado ra. Say tupot kod linawag lanti mga kapaborito. Akin kasi tensyonado ra. Tensyonado ra walad minorya. No sa mayorya suman walk out. Balot no si karay man walk out. Papansin tan pabida nira. Agauntan. Papansin tan pabida nira at social media. Agauntan. Natan, sa ikwanto ng Cayetano, ag-irapin maruntalya talaga, aray majority, bilang protesta daw. Tansay sa kini, labay dan usara niya, bilang sakay, parliamentary tool. Tapyan natuloy may hearing na Blue Ribbon Committee na buwas ni Paakar at Satay Flood Control Fiasco. Tani, pinmaway solistaan la na sari mansalita at Blue Ribbon Committee hearing na buwas. Wala laray inimbitanda. Ngaran at atong tanagagik tapyan mangitar na liwawa at satay mali-malitan kwarta yalin madbusan na saray manananam at pagkapanyarin in palimad sikara na umbale. Ninya manay. So listahan at atong tanagagik yan na po mismo at opisina na sa Blue Ribbon Subcommittee. The Senate Blue Ribbon Committee has formally issued invitations for the hearing scheduled on Thursday as part of its ongoing inquiry into flood control projects. We look forward to the cooperation of all invited resource persons and agencies
as the committee carries out its mandate in aid of legislation and public accountability. Walad number 1, sungaran, ng former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Na First District Leyte. May kadwa si Attorney Libito Baligod. Ayamay abogado na saramay 18 ya sundalo at atong tanagagik ya si Kararaya. So mismo personal. They have personal knowledge ta si Kara mismo inggan ganda ya nambit-bit ang i-deliver na saratay mali-malitan kwarta at saripigaran personalidad. Personalidad at ating tanagagik. Kaya karaklan na sararaya, puro opisyalis, elected officials of the government. Imbitan damaditan. So, DPWH Secretary or Representative, Ombudsman or Representative, DOJ Secretary or Representative, DBM Secretary or Representative. Tanwala nire arum niran ngaran. Ya inimbitan daya kabyangan met nasay DPWH. Kaya si katutan sa pitalaran natin nakaraklan, atay petsa 4 at bulan na Hunyo. Nanang nang laditan na tatang tanagagik, naringal tayo no antoy katuan. Dadliknaan ko balat mga kapaborito, niya isunibagag at sayan bakal, yan nagagawatan na naimatunan tayo at Senado. Sa ikwan tayo, sa mayorya, no imano nyo, si Senate President Alan Peter Cayetano Labat, sumansasalita in behalf of the group. Saksakay, sumansasalita si Kara. Which for me, clearly demonstrates na maganda ang kanyang leadership. Kasi tiwala ang mayorya sa kanya. Agauntan. Whereas Jad Basil Balot at ating tanagagig, amin ira makasalita. Yan naman salita ra, puro Jad Arapan na sa rekabyangan na media, ya with expression, singa full of conviction, si Babaga, ya talagang concern ira kuno at welfare na sa tutuod Pilipinas. But haven't you noticed it? Nang babangil so ibubas nga dan reklamo kay Balbalag so napipirdi at kaban na balay iaabot ng 25 million pesos kasi ang gapure mayorya ad session kwanto ng gatsalyan kesyo agto kanutugan o nalagay Senate President si Cayetano lapod sa rin nagagawa natin ng Senado ya kesyo nga kwanto ng Senador Pangilinan ya kesyo pinatian dari aircon tan wifi kwanto na may sakaya tulfo antayo may singara ugugaw ya mandadalam at karaklan pero agdabalat na nunang so awawi damat kumbaga one-sided say sarili damat labat ya intensyon so ilalaban da natan niya ay sutupot tayo ating tanagagik no talagan manangaro tan manangyagol irad sari Pilipino ya irap tayo kalamor ya manta talikarkar tayo at pananap tayo piso haliwan siya sari arom niya walad gobyerno pero los buenos ya mali-malita so isusumbot daw o susumpot dan kwarta at pamilya da gauntan mali-malita ya kwarta so isusumbot dan pamilya da natan sa itupot akin balot taga manburil deal susangi da at sa tay flood control fiasco. Wala narurungal yo. Ang gapin narurungal yo, pankundi na, manlalapod sang ida at sa tay flood control fiasco. Kanyan sa itupot, wala ang iyasao sa tsak, sa kwanto, wala tay malita na kabalandrad arapanda, kanyan ag-ira makapansalita, kwandalalaingan. Wala ta kunoy malita, ya kabalandrad arapan nyo kanya na kayo makapansalita. Sa kwanda, singasara so sa naging tulfo. Sa itapat da, di ba galit kayo sa korupsyon? Di ba galit kayo sa mga korap? Bakit tahimik kayo sa flood control fiasco? Sa kwanto lalaingan ng Senate President Alan Peter Cayetano, ngal-ngalito kayo lang kung na ipatulfo. Arin nyo,
Ngali to kila kuno ipatulfo. Labayo ya ipatulfo to kayo. Naisay sa kini, interesado kayon maong at kaso ng BP Sara. Yajad pa ka ng nungyo at singa pa ka ng ontiberos. Antayo may agyo anggan agni abasa may ganagana su depensa na sa akusado at guilty la sa pakanang nungyo at kaso to balat. Kaya sa ito where is fairness and justice po dyan? In our justice system, napaka-importante yung due process. At alam ko na alam nila, yung bagay na yan, kasi mabatas po sila eh. Sila yung gumagawa ng batas eh, agaw tanatatang tanagagig. At kakibat po ng due process, yung presumption of innocence until proven otherwise. So, let the Vice President have her day in court at idepensa ang sarili niya through the evidences na hawak niya laban sa mga akusasyon sa kanya. Ang kauntan, aliwan siya sa may angga po ni hearing, dagdakali narurunong tayo na para bang nahatulan na siya at kulang na lang kung yung formal statement na guilty siya. Kauntan, wag ganun kwandari totoo natin. Nagbibigay kayo ng bad precedent sa ating justice system. Nagbibigay kayo ng bad precedent sa ating justice system. Ninyay, walay mensahe ng Vice President Sara ni Pakadasarian nagagawa natin na bansa tayo. Tanggalan tayo. So sa may mensahe to ng Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang mga natutunghayan natin ngayon ay dapat ikabahala ng bawat Pilipinong naniniwala sa demokrasya, anuman ang kanilang paniniwala o kulay sa politika. Nakikita natin kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Sa halip na tutukan ang mga tunay na suliraning kinakaharap ng ating mga kababayan, ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon. A democracy cannot survive when those in power see every critic as an enemy and every opposing voice as a threat. I have always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation. Good governance does not require the elimination of opposition. Democracy works best when there is a healthy opposition that is free to question. A government that fears dissent is not demonstrating strength. It is revealing insecurity. And that insecurity is reflected in the direction our country is taking today. The current state of our nation reveals three disturbing realities. First, the effort to divert attention from legitimate questions surrounding the flood control controversy. Second, the willingness to disregard constitutional safeguards in pursuit of a politically motivated impeachment. And third, the relentless pursuit of greater political power under the guise of charter change. These are the symptoms of a government that has become more preoccupied with protecting power than serving the people. The Filipino people deserve a government focused on solving problems, not silencing critics, on strengthening institutions, not bending them to political ends, and on serving the nation, not perpetuating power. Democracy is not weakened by dissent. Democracy is weakened
when those in power become afraid of it. Shukran. Si Katutan at atang tanagagik so mensahe ito ng Vice President Sara Duterte. Akin kasi taon-tan suminsahe ito ng Vice President. Liknaan to labat kasitan o talagang si Katutan so nagagawa natin ng Pilipinas. And no less than the presidential sister, si Senador Amy Marcos. At sisigundaan to so niyan liknaan ng Vice President Sara. Yakwanton wala so plano yung gulo anda sa Senado. Hindi niya may kwanto ay. At sa may balit at atong tanagagik. Giniit ni Senador Amy Marcos na may mga hakbang umano mula sa administrasyon ng nakikialam sa kasarinlan ng Senado, partikular sa mga galam ng majority bloc na maaring makaapekto sa tungkulin nitong magsagawa ng malayang investigasyon. Ayon kay Marcos, ang mga kasalukuyang pangyayari ay posibleng naglalayong pahinain o impluwensyahan ng Senado upang hindi nito magampanan ng buo ang tungkulin nito bilang isang institusyong nagsasagawa ng legislative oversight. Binigyan din ng Senador ang kanyang aligasyon na may mga pagtatangkang paralisahin ng Senado na anya'y maaring may kaugnayan sa pangamba sa resulta ng isang masusing investigasyon ng Blue Ribbon Committee. May mga hakbang kwanto na tila naglalayong limitahan ang kakayanan ng Senado na mag-imbestiga ng malaya. Si Katutan si Babagat at atang tanagagik, iadagdag pa niya, ang tinutukoy na real Blue Ribbon investigation ay maaaring magbunyag ng mga issue na hindi umano nais mailabas dahilan upang magkaroon ng mga galaw na pumipigil sa pagpapatuloy ng mas malalim na investigasyon. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na tugon ang administrasyon kaugnay na mga pahayag na ito ni Senadora Amy Marcos. You see? SBM, saray balitan matwa. Sa ikabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news, son tuloy kaya rin ninasaran pakabatan pay mano malalapo ni at saray manangan tabay. Ang puta-putang irang balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang irang sunata. Dami yung... Hawak mo ang beat. San ang puta-putang irang impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service
Yes, Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1 MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Beat the burning heat of summer this 2026. Tara nang magpalamig sa Ice Cream House Coffee. Ice Cream House Coffee, ang solusyon sa mainit na panahon. Try their Gold Delight Ice Cream, masarap na pizza pasta, at malasang kape. Ice Cream House Coffee, matatagpuan sa Burgos Street, harap ng St. John's Cathedral. Kaya tara na kapaborito sa Ice Cream House Coffee. Also available, wholesale price for retailers. Let's beat the summer heat. Ice Cream House Coffee. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad mamalingling. Mangin. Paborito. Mayombo. Paborito. Pantal. Paborito. Poblasyon Oeste. Paborito. Kadyat Paguchico. Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Lawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sa
hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tuloy-tuloy so saray balitan matwa. SBM say kabusol na saray MBTF managbalita tilatan fake news. Kaulop kantabay niyo ni say lawas yun kaaro kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Ne alas 9:38 la. Hello and good morning muna kay Madam Jima Sibayan Busto. Sabi niya, good morning Sir Joseph Bakani, watching and listening here in Pugaro, Buer. Ayaw nga pala, no? Kumusta kilad ta na da Pugaro, Buer, siya nga pala, may piambagya tayo, at kinan kagawad, tulaming garantunan kagawad, magano. Kagawad si Reso, ditan at Barangay Buert at sa maimpatay na sa nanay da si Nana Filipa si Reso ya intulor da la karuman. Mi ambagya tayo At siyempre, hello and good morning din mga kapaborito kay Madam Emma Alipio ng Barangay Basing, ang Pangulo naman ng Senior Citizen ng Barangay Basing. At siyempre, speaking of Basing, sa mga single ladies, kasama na dyan si Madam Emma, si Nana Bihing. Nana Bihing, take care cause I care. Ay, naks naman. Kay Nana Kunching, kay Nana Perla, aka Doktora, tan si Kagawad Esperanza. Kay Sir Sarlo Gonzales, good morning. Magandang umaga po sa inyo, sir. Neno, narasan kayo, nagkalalod sa rin panon, ditan Kilamangan at Mars Restaurant, narumog ditan at Rufinas Square, Ay, sigurado masam samit ditan sa Parangan. Ne, walay akasabit si katayo, nasailik na anda ditan at binmalay. Iya singa man si Silos Laire Arumia Sektor. Lapod singa say kulay atensyon amo na sa programa na LGU Binmalay at akasintro amo at sari senior citizen. Madami ma. Pero tayo ating tanagagik. Ang kapoy ugastutan. Ang kapoy ugastutay pangitad na singa malaknaban, atensyon, at kanupugan na sari senior citizen. Siyempre kanupugan na lante. Anto, balat atan kwanda, atan labat lanti kwanda, si kwanda at si kara, si karalabat si Ren. So anak na binmali kwanda. Sa kwang kumat, si kayo mat, masilos kayo. Pero si kwanda lamat, mga kapaborito, san siya lamang yontan, so ipapanang nang dan panangarod sa senior citizen, kumon, kwanda, agyula papairapan yaman salat ni nasa may senior ID da iray senior citizen yawn laniran man pa picture insan man palaminate lamot makalalabat kalamor nasara may birthday gift say balitak lante si babagada tatin tanagagik ang gapi birthday gift no aliwan baloy senior citizen ID da si katutan so sa may kondisyon makalakalabat na sa birthday gift, no, balo susamay item. Sa itupot na natin, paano tulara may ngalngali ang gapi kwarta dan pan pa-picture balo to Iya pamasahe dan yaon lan man pa-picture tan man pa-laminate na ID do kwanda. Kanyan sa kwanda, no talagan bayan muna bago sarili, agdalalaukan na kulor politika, ya regardless ad no siya pa kapirma at sa may ID, dapat awat anda recognize anda. Andi bali kumon, kwanda lamot. Andi bali kumon, no libre may picture, tan ID lamination. Tapian sa may awat andan 500 pesos kalamor, at agla na bawasan, ya usarandalan, isaliw day para maintenance da, Tantayo mo lang yung tatak na tatang tanagagik, whether you like it or not, walang maintenance mo. Agondan. Matalag tayo senior citizen yung gapi maintenance to. Masiurswerte lang, no wala sakay. Sampluran senior citizen at wala sakay ang gaman may maintenance. Agondan.
At si katuman so concerned agla ko mo na bawasan, may 500 pesos sa liudalay, may tambal da o dino sa may kanandaya panpabiskag na puwag. Si Katutay Babagada. Hello, good morning kay Sir Maxi Solis. Manaya, kumusta la kuno? Iramay naandiyan na anapanod ilog ay. Kumusta la raman ay. Anti balitay, tuloy-tuloy lamay ken. May dredging operation. Pani, sa DPWH, kwanto na at tuloy-tuloy sa pantatrabaho da to mitigate kuno so flooding at Pilipinas during rainy season. Following President Ferdinand R. Marcos Jr.'s Uplan kontra Baha, hanggang pula may flood mitigation project ito Uplan kontra Bahala, Uplan kontra Baha Initiative, the Department of Public Works and Highways DPWH is continuously implementing flood mitigation measures to protect communities from the effects of heavy rains during the rainy season. Ni manterterterlay oran. Ya say terter panimot na oran natan age no maminsan at singa ingibong ya sa kitimbandanom agauntan. Judge Sami Agawan Palace Press Briefing sa ikwanto ng Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro sa concern na sari government agencies natan, they are now working closely to ensure that floodwaters in flood-prone areas recede more quickly than before. May maplos ya unukat aliwan singa samay dati ya unbayag na sakay simba, duay simba, taloy simba, sakay bulan o dino duay bulan agaon tanataten tanagaging. So sa ikwan na Malacanang, tuloy-tuloy po ang paghahanda ng gobyerno para sa pagpasok ng tag-ulan. Hindi po pinapangako na hindi nababaha, pero ang assurance ay nagtutulong-tulong ang mga concerned agencies to ensure na mas mabilis humupa ang tubig baha at siguraduhin na hindi ito natetenga ng matagal katulad ng dati. So mabilis ding nagde-deploy ang DPWH kwanda ng mga maintenance crew sa mga lugar na binabahan nitong mga nakaraang araw. Actually, nang nangyay bali na kalasyaw at atang tanagagik, sa bali na kalasyaw, napaghandaan na po nila yan. Pag-usapan lang po natin, napaghandaan na po nila yan. Bilang paghahanda sa panahon ng tag-ulan. Nagsagawa na po sila ng drainage clearing activities ang local government ng Kalasyaw kasama ang Department of Public Works and Highways. Drainage clearing activities. Buwan pa lamang ng Mayo ay nakipag-ugnayan na ang DPWH Pangasinan 4th District Engineering Office sa munisipyo ng Kalasyaw sa paglilinis ng mga drainage systems lalo na sa mga national highways. Dahil alam naman natin na ang Kalasyaw ay kilala bilang catch basin kapag panahon ng tag-ulan, kaya't apektado rin ito ng mga pagbaha. Now recently, di tanad bali na binmalay, agauntan si Katutay ibabagadan sa kuyad sari makasangag rason no akin, at walay ginawan Operation Baklas. Operation Baklas na tinanggal po lahat ng mga structures na nasa mga pangunahing ilog or sa mga river tributaries na andyan po sa bayan ng Binmalay. Agaunta natatong tanagagik. Bagamat nakikiusap sana yung mga ilan na huwag naman sana muna. At lalong-lalo na ngayon ang problema ng mga nasa bangus industry ay ang concern po nila yung bangus industry, lalo na ng mga samahang mga magbabangus sa Pangasinan, may problema rin po sila. At isa sa mga problema po nila yung
pagtaas ng presyo ng mga presyo ng bangus. Oh, by the way, maligayang pambansang araw ng mga mangingisda pala. Kamakailan pinagdiwang po ang pambansang araw ng mga mangingisda at nagbigay pugay ang samahang Samapa Agriculture Cooperative. Nagbigay pugay po sila sa lahat ng mga matatapang. Kita nyo yan, ha? Matatapang na humaharap sa panganib sa ating mga karagatan, sa ilog at lawa upang makapagbigay ng pagkain sa buong bansa. Kayo ang pundasyon ng ating katiwasayan sa pagkain at tunay na tagapag-alaga ng ating mga yamang tubig. Ang inyong katatagan, kasipagan at malawak na kaalaman sa karagatan ay nagbibigay buhay sa maraming pamilya at pamayanan. Kinikilala namin ang inyong mga sakripisyo at muling pinatitibay ang aming pangakong ipagtatanggol ang inyong mga karapatan, paunlarin ang inyong kabuhayan at tinitiyak na walang sinuman ang maiiwan sa pag-unlad. Sa harap ng mga hamon, tulad ng pagbabago ng klima, iligal at hindi wastong pangingisda, at pagtaas ng presyo ng mga pangangailangan, magkaisa at magtulungan tayo. Itataguyod natin ang pamamahala na nakabatay sa agham at mga patakarang unang sinasalang-alang ang kapakanan ng mga maliliit na mangingisda. Kaya naman ang BIFAR Region 1, sabi niya sumasaludo sila sa mga bawat mangingisda sa rehiyon. Mabuhay po kayo, naway laging puno ang inyong mga lambat, ligtas ang inyong pamilya at umunlad palalo ang inyong mga pamayanan. Ang nakakalungkot lang, paano na yung mga nawalan? Diyan po sa na umaasa sa biyaya ng ilog sa bayan ng Binmalay. So nag-umpisa na ba yung dredging operation? Natapos na ba lahat-lahat yung clearing operation? Para naman pagka natapos na yung dredging operation at clearing operation, maayos na rin yung kanilang kalagayan at makapag-umpisa na rin po sila at makapaghanap buhay na rin po sila. Agaw tanatatin tanagagik. Ni urong la. Ni bana ni panlukas na klase, panlukas na urong. Pangalaan day kwarta day, isaliw day notebook, isaliw day bag, isaliw day bullpen, isaliw day balon kawas, t-shirt, tan karson, tan balon chinelas, o no andiman rubber shoes, o sapatos, sa gaon tanatatan tanagagik. Agira makakalmo natan, lapod sa te agawan clearing operation, iraramay nandian. Nakal iraramay structures sa ilog at ating tanagagik. Pangalan da isalida natan, nasa may usaran nasari ugugaw da, ya manuurong, ya unurong laad sayay, iga po na klase. Ni June 8 la. Tapos na ba lahat? Naimestra na ba lahat? Agawan tanatatan tanagagik, napagplanuhan na ba lahat kung saan sila pipwesto para makapwesto na rin sila at makapaghanap buhay na rin para matustusan nila yung pag-aaral ng kanilang mga anak, especially this coming school year. Agaon tanatatin tanagagik. Yun po yung dinadaing po nila. Kasi marami po yung pagsubok sa pag-aalaga ng bangus. 'Di ba? Sinabi na natin, nabanggit na po ni Sir Christopher Aldo Fabia Sibayan, yung mga tunay na sitwasyon sa industriya ng aquacultura. Naandyan po yung problema sa environment, problema sa weather system at atong tanagagik agontan. Kaya nga, sabi nga niya, unti-unting nasisira, kinakapos ng hininga at humihinang industriya ngayon. Ang pagbabangos sa lalawigan ng Pangasinan na matinding nangangailangan ng agarang intervensyon
upang sumigla at muling may bangon ang naturang industriya. Sa kwantolante na Mr. Sibayan, hindi na kailangan pang sabihin. Ang pangkalahatang katayuan nito ay nasa isang kumunoy ng matinding problema. Pumapatuloy na bumabagsak ang presyo ng bangos at iba pang produktong aquakultura. At ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi nakakapagbigay ng positibong pananaw, lalo na kung isasalang-alang ang mga sirkumstansya tulad ng problema sa panahon, pagtaas ng presyo ng mga gamit sa produksyon, yung mga inputs, hindi balansing pwersa ng merkado, at halos walang suporta mula sa gobyerno. Nakakalungkot. Halos walang suporta mula sa gobyerno. Iyan ang nakakalungkot. Nariyan din ang kakulangan ng kakayahang makapasok sa merkado, lokal man at internasyonal. At kawalan ng mga value-adding facilities. Value-adding facilities at mga cold storages, mga kapaborito. Tapyan jaruntan, na-preserve da may produkto da. May ang ganoong bayag na sa kisimba, dway simba, taloy simba, ang ganoong sa kibulan. Wala may teknik gagawin da natin at ating tanagagik to preserve the product. Wala may airtight, may plastic, balkuton day plastic, pero ikalanday airtight po yan, ang kapoy dagam di madloob. Just to preserve the meat na sa may sira. And that is one way on how to preserve the meat na sa may sira. Tapyan jaruntan, amat arami na harvest da, agmat iran na lugi. Lagkalalo lang, wala babagadan tangok. Antay may putang na panahon, isang biglan untertor sa oran niya, aliwan maksil, singa, timurter laban. Agi kaskasi ang naari bangus manayon noon man na panahon. Si katumis sa kaya problema da, dilema dararay managbangus sa tatong tanagagik. Now, nawala community cold storages, wala na tayo value-adding facilities sa ating tanagagik na preserve dahil raramay alagadan bangos, agontan, agira na pirde. Saragdan i-market later, at merkado, ang gapoy, aga na dural, aga na bulok, iman. So, produkto da at ating tanagagik. But unfortunately nga, kulang ang suporta at halos walang suporta ang nagmumula sa gobyerno. Insan nyo nira pa ikalun, kaskasi mo't ira. Si katutay uy da. At yan ang sumisira sa moral ng mga producer na magpatuloy at lampasan ang mga kinakaharap na pagsubok. Hello, good morning kay Ferdinand Soriano, sir. Good morning. Sabi niya, good day, Idol Joseph Bacani, sir. God bless. Watching from Orbis Tondo, Pangasinan. Oy, congratulations sa mga pumasa ngayon na mga bagong CPA, Certified Public Accountants. Diyan sa Orbis Tondo, may mga pumasa dyan, ano? May mga kakilala po ako. Sa ating kakilala na si Bruce, congratulations, nakapasa na rin. So congratulations sa lahat ng mga pumasa sa CPA exam. Good luck sa inyong career. SBM, Saray Balitan Matwa. Sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. It's another day. See you again tomorrow. Ako wala pa kantabe lalangula sa ilawas yun karo kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bacani. Kantabe team of the technical side si Mr. END Engineer Nixon Dakal. Antabayan ang susunod kaagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby dito lamang sa number 1 Pop News 6 Station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan,
paborito. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapuasan. SPM